sa Alerto 24. Sugatan ng isang pulis Maynila matapos niyang aksidenteng mabaril ang sarili. Si Rauna Crisostomo, naka-Alerto 24. Di pa man na ipuputok ang baril ni PO1 Michael Domingo sa engkwentro, naka-aksidente na ito at siya mismo ang biktima. Aksidenteng pumutok ang caliber 40 na baril ni Domingo habang nagtatanggal siya ng kanyang uniforme kagabi sa kanilang bahay sa Pandi, Bulacan. Palibhasa ay bagong bili, natuwa raw siyang laruin ng baril. Muli niyang sinuksok sa kanyang pantalon ng bagong baril at nang kunin niya ito, aksidenteng nakalabit niya ang gatilyo. Tumama sa pantog niya ang bala at lumusot sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Naging malaking aral sa akin to kasi buti ganito lang nangyari. Kung mas grabe pa baka wala na ako dito ngayon. Kahit paano, papasalamat pa rin po ako sa Panginoon Diyos. Kahit paano, binigyan pa niya ang pagkakataong mabuhay. Agad isinugod sa ospital si Domingo, pero dahil di kayang lapatan ng lunas sa probinsya, sa Jose Reyes Memorial Medical Center siya dinala. Pero di raw siya pinansin doon, bagay na ikinasama ng loob ng kanyang pamilya. Tinignan lang kung gano'n, tapos wala na. Gano'n lang ho. Basta pinagpipilitan niya, walang bakante, hindi po pwede. Maghanap pa kami ng iba. Ayon sa ospital, kukumpirmahin muna nilang kanilang records dahil nakauwi na ang mga naka-duty kaninang madaling araw. Sa Chinese General Hospital siya ngayon nakakonfine pero ililipat din sa PGH. Ligtas na raw si Domingo sa ngayon pero kailangan pa ring obserbahan. Paalala naman niya sa mga kapwa-pulis. Double check po natin yung firearm natin bago natin tanggalin. Kung may unload ba o may pasulong. Yun lang po. Huwag yun na pong gayahin yung nangyari sa akin. Rauna Crisostomo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, natatandaan niyo ba yung madugong engkwentro sa Parañaque noong Disyembre taong 2008? Noong namatay ang 16, kabilang ang ilang sibilyan. Matapos po ang isang taong investigasyon ng Commission on Human Rights, inirekomenda nitong sampahan ng patong na kaso ang mga pulis na sangkot sa naturang engkwentro. Nakatutok si Claire Delphine. Multiple human rights violations, incompetence, gross negligence at obstruction of justice ng pulisya. Ito ang nakita ng CHR na kasalanan ng mga pulis nang makaengkwentro ang umano'y mga hold-uppers sa Parañaque noong December 2008. Sa 68 pahinang resolusyon ng komisyon, inirekomenda nito ang pagsasampa ng mga kasong kriminal at administratibo sa 22 opisyal at miyembro ng Highway Patrol Group na nakita nitong responsable sa pagkamatay ng mga sibilyan sa engkwentro base sa forensic at ballistic evidence at eyewitness accounts. The core finding is that multiple human rights violations have been committed, including arbitrary killings, deprivation of the victim's right to be secure in their persons, and failure to respect the right to be presumed innocent. Inirekomenda rin ng CHR ang comprehensive review ng PNP sa operational standards nito. Gayon din ang pagpasa ng batas para maging mandatory ang pag-autopsy sa mga suspect at para sa modernisasyon ng firearms and ballistic database ng pulisya. Isusumite ang resolusyon sa DOJ, PNP, NAPOLCOM, Ombudsman at Kongreso para sa karampatang aksyon. Natuwa si Mrs. Lilian De Vera sa aksyon ng CHR, kasama ang mag-ama niya sa mga sibilyang biktima sa shootout. Dapat ho may mangyari sa kaso natin para magiging ng lesson yung mga pulis. Ang pulisya handa naman daw harapin ang mga rekomendasyon ng CHR. We would like to maintain that yung operation was legitimate. Our personnel that was involved there acted in the lawful performance of their duties. Lubos daw nitong ikinalungkot ang sinapit ng mga nadamay na sibilyan. Pero sana raw hindi makalimutan na maging ang pulisya na lagasan. Isa ang namatay at 2 ang lubhang nasugatan sa panig ng mga pulis. Kabilang si Senior Superintendent Eleuterio Gutierrez, isang bemedaled police officer at hepe ng Task Force Limbas na ngayon ay disabled na matapos tamaan ng bala sa utak. Claire Delphine, nakatutok 24 oras. Nagkatensyon kaninang umaga sa munisipyo ng Alfonso, Cavite. Nagkairingan kasi ang mga taga-suporta ng nakaupong si Mayor Jose Peñano at ang bagong deklarang mayor na si Virgilio Varias.
Disyembre nitong nakaraang taon, nang ibaba ng Korte Suprema ang desisyon na si Varias ang lehitimong nanalo sa eleksyon noong 2007. Matapos pakiusapan ni Governor Ayong Maliksi, kusaring bumaba sa pwesto si Peñano. Nagrally naman sa harap ng tanggapan ng COMELEC sa Maynila si dating Bulacan Governor Josie De La Cruz. Ipinagdarasal daw ni De La Cruz na makonsensya ang COMELEC kaugnay sa ilalabas nilang pinal na desisyon sa kaso ng kapatid niyang si John Mendoza. Sa naunang desisyon, hinirang ng COMELEC na nanalong gobernador noong eleksyon 2007 si Roberto Pagdanganan at hindi si Mendoza. Nanindigan si De La Cruz na malinis ang pagkakapanalo ng kanyang kapatid. Nagrally rin ang mga taga-suporta ni Mendoza sa harap ng Kapitolyo ng Bulacan. Si Nel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Isang napakagandang lalawigan po ang binisita ng GMA Kapuso Foundation noong nakaraang linggo. At bukod sa magagandang tanawin sa Surigao del Norte, humanga rin kami sa tiyaga at pagsisikap ng mga taga roon na mairaos lang ang pag-aaral ng mga bata. Mahaba ang biyahe patungong pier ng Dapa sa Surigao del Norte. Mula sa Pantanan, tinungo namin ang Numancia Elementary School. Masaya kaming sinalubong ng mga mag-aaral na matagal nang naghihintay sa aming pagdating. Kumusta lang kasi ang mga gamit na ating dala noong Hunyo? Dito po kasi talagang mahirap. Minsan kahit papel, araw-araw yung mga bata, wala kaming lapis, wala kaming papel. Minsan talagang kami na lang mismo nagpapahiram, nagbibigay para lang may rousing isang araw na pagtuturo. Ang bagong set ng school supplies, malaking ginhawa, hindi lang para sa mga bata, kundi maging sa mga magulang na gaya ni Julieta. Itinatawid ng ginang ang pangailangan ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng paggawa ng pawid. Sa halip pambili ng gamit ng anak ko, pagkain na lang namin. Maraming salamat talaga sa GMA Kapuso. Gaya ni Julieta, todo kayo din ng mga magulang na mga mag-aaral sa bayan ng San Isidro. Ang gumagawa niyan. Si Consolacion, pagtitinda ng ice cream ang pinagkakakitaan. Pan-Bisaya naman ang hanap buhay ni Melidia. Tinapay ito na hugis surfboard, kaya mas kilala sa tawag na pan-de-surf. Doon lang kami kikita para maibigay namin sa mga anak namin. Sa pagdating ng bagong mga gamit, malaki ang natipid ng mga magulang. One moment to all the benefactors for this foundation. May you have more power because you have been very kind to our children. Tiniyak din natin na bawat grade 1 sa mga bayan ng Sapaw at Socorro ay may sapat na gamit hanggang sa pagtatapos ng klase sa Marso. Ang mga school supplies na ating pinamahagi sa Surigao del Norte ay bahagi pa rin po ng Tripid Handog Edukasyon Project na pinagsamahan ng Procter & Gamble at ng GMA Kapuso Foundation. Maraming salamat din po sa Cebu Pacific Air sa pagdadala ng mga school supplies sa Surigao del Norte. Ngayong linggo naman, mga bata naman sa mga piling paaralan sa Samar, Leyte at Catanduanes ang bibisitahin ng ating mga Kapuso teams. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, may mga bank accounts po para sa inyong donations. Mag-log on naman sa aming website para sa detalye ng credit card donations. Susunod! Aljo Rabrenica at Chris Bernal, ano kayang nararamdaman sa